Magandang araw po muli sa atin mga sir at welcome back na naman po sa aking channel. At ngayong araw po ay isi-share ko lamang po sa inyo itong diagram tungkol po dito sa ROSI. Yan po. Sa ating mga motor na ROSI 125, 150, 175 yan po. Kasi po may nag-message sa akin sa aking Facebook account na kung paano daw po i-battery operated yung kanyang motor na Rossi 175, yung mga bagong motor po na Rossi 175 yan po. Kasi yung kanyang headlight or mga headlight ng ating mga Rossi na bago yan, ang kanilang mga headlight ay hindi siya battery operated. Ibig sabihin, gumagana lamang yung kanilang headlight kapag umandar na yung motor. Ibig sabihin, easy drive po yung kanilang headlight or stator drive po. Yan po. At nagtanong po siya kung ano daw po or paano ang diagram na gagamitan ng relay yung kanyang headlight. Tapos, mag-i-install din po siya ng mini driving light. Yan po, kumbaga, isahang gawaan daw po, yan mga sir. At ito pong diagram nito ay share ko lamang po sa inyo mga sir. Yan. Dito po sa pag-battery operated ng ating headlight na Rusian, gagamit po tayo ng relay dahil sa request ng ating followers. Yan po. Gagamit po tayo ng Bosch relay. Yan po. Siyempre, pag magba-battery operated ka na ng iyong headlight, gumamit ka ng magandang klaseng relay, yung Bosch relay. Yan po. Bili po kayo ng mga Bosch relay sa mga auto supply. Yan po. Yan po. Sigurado pong legit yan na Bosch relay. Yan po. At dito po sa pagba-battery operated natin ng headlight ng ating Rossi, yan po. Gagamit po tayo ng relay, yan po. Sa ating relay, yung Bosch relay na original, may kita po kayo number dyan na number 30, 85, 86 at saka dalawang 87. Yan po. Parehas 87 po siya. Makita nyo sa gitna 87. Huwag po kayo kukuha ng may 87A. Yan po yan. Yan, kadalasan sa mga Bosch relay natin na original, 87A po yung nasa gitna. Same lang na may 87 sa taas at saka sa gitna. Yan po. At dito po sa ating Rossi 125 or 175, 150, ito po yung style ng ating regulator. Yan po. Diyan sa inyong mga regulator sa Rossi, meron po siyang 5 wires yan. Yan, ipapaliwanag ko po muna sa inyo ang ating regulator rectifier ng ating mga Rossi. Yan, sa ating Rossi na mga motor, 5 wires yung kanyang regulator. Meron po diyang red, green, pink, yellow, at saka red with white. Yan po. Ito pong red na yan sa inyong regulator, yan po ay papunta sa ating battery. Siya po yung mag-charge sa ating battery. Tapos yung green, yan po yung ground niya. Ground wire natin sa ating mga harness. Yung pink at saka yellow, ito yung galing sa ating stator. Yan po. Tapos yung red with white, yan po, nakabukod po yung socket niya. Yan, magdagi-isa lamang siya ng wire. Yung red with white, yan po yung supply ng ating headlight. Yan. Papunta po yan sa ating handle switch sa right. Yan po. Yan po yung supply ng ating headlight. Yan po. Diyan po tayo maglalagay ng connection para ma-battery operated natin yung kanyang headlight. Yan po. Proceed na po tayo dito sa ating relay. Sa ating relay yan po, makikita nyo po yung 30 dyan. Yan po yung i-connect natin sa positive ng ating battery. At syempre po, lalagyan po natin siya ng fuse for safety po. Yan po. Ang ating pong gagamitin na fuse dito ay 15 ampere. Yan po. Sa inyong mga fuse, may dalawang wire yan. Yung isang wire, ilagay nyo sa ating positive ng ating battery. Yan. Yung isang wire na natitira, ilalagay nyo sa dito sa number 30 ng ating relay. Yan, mga sir. Yan. Tapos dito sa 86 at saka 85, ito yung gagamitin nating o ilalagay natin sa negative at positive natin sa inyong mga motor or sa ating battery. Ito yung magiging trigger natin, yung 86 at saka 85. Kahit magkabaligtayan po yan na pasukan yung positive negative, wala pong problema. Basta malagyan nyo siya ng positive at saka negative. Yan po. Ito pong 86, ito na yung ilalagay natin sa negative. Yan. Direct po natin siya sa negative ng ating battery. Yan. Total. Yan. Malapit naman po yung ating paglalagyan yan. Dito na kayo maglagay ng relay nyo sa ilalim ng tangke para malapit na siya dito sa connection nating sa mga regulator natin. Para malapit na dyan. Tsaka malapit na rin sa ating battery.
para hindi na kayo magpagapang-gapang kung saan-saan yan. Mas malapit dyan na sa ilalim ng tangke nyo, dyan nyo na ilagay yung relay. Yan po. Yan, yung 86 natin, lagay natin sa negative ng ating battery. Yan. Yan mga sir. Tapos itong 85, ito naman yung ilalagay natin sa accessories wire natin. Yan. Ano nga ba yung tinatawag na accessories wire? Yan po. Ito lamang accessories wire na ito ay magkakaroon lamang siya ng supply kapag naka-on yung ating ignition switch. Yan po. Ang main ng ating accessories wire sa motor ay dun sa ating ignition switch. Yan po. Yung black wire dyan. Pero pinakamalapit na kuhanan ng accessories wire, dyan ka na rin lamang malapit sa battery. Dun na sa may flasher relay. Yan po. Sa flasher relay may makita kayong gray at saka black dyan. Doon nyo itap sa black wire. Yan po. Sa black wire. Black. Yan. ACC wire po yan. Sa ROSI. Black po yung accessories wire ng ating mga motor. Yan po. Okay na po. Tapos dito naman tayo sa 87 ng ating relay sa itaas. Yan po. Ito yung ilalagay natin dito sa red with white. Yan. Makikita nyo dyan sa inyong mga regulator, yung red with white. May nakabukod po siyang socket yan. May sarili siyang socket. Hugutin nyo yung socket niya yan sa inyong motor, yung red with white. Yan po. Halimbawa, ito yung socket niya, no? Ito na yung socket niya. Nahugot nyo na. Yan. Yan. Bali, magiging cut na siya yan. Nakakat na siya. Yan. Cut. Nakakat na yan. Hugutin nyo yung red with white sa socket. Yan. Tapos itong papuntang regulator, wala na yan. Ikis na siya yan. Ang gagamitin nyo na lamang yung papuntang harness na, yung red with white. Yung galing sa regulator, hindi nyo na po gagamitin yan. Yung kaputol niya na papunta ng harness, ito yung gagamitin nyo. Ilagay nyo dito sa 87 ng ating relay. Yan. Yan. Halimbawa, yan na po ang ilalagay natin dito sa 87 natin. Yan. Yan po. Ang kukunin nyo lamang po yung papuntang harness. Yung kaputol na papuntang regulator, hindi nyo na po gagamitin yan. Yan. Disregard nyo na po yan. Yan. Okay na po yan mga sir. No? Naintindihan po natin. Yung kukunin nyo po yung papuntang harness. Ilagay nyo dito sa 87 ng ating relay. Yan po. Battery operated na po yung ating headlight ng ating mga motor. Yan. Kasama na yung ating tail light. Yan. Park light. Yan. Battery operated na po yung ating mga ilaw na yan. Yan. Mga sir, yan. Maliwanag sa inyo mga sir, yung pagbabattery operated natin dito sa ROSI 125 using relay natin, no? Yan. Tapos, mag-i-install din po siya daw ng mini driving light. Yan po. Yan po mga sir, no? Ipapaliwanag ko para isahang paliwanag na lang or isang diagram. Yan po. Pag mag-install po kayo ng ating mini driving light, syempre mayroon po tayong 3-way switch. Yan po. Dito na rin po natin, ito na rin po tayo kukuha ng supply para sa ating mini driving light. Para hindi na tayo magdadagdag ng relay pa. Kasi itong ating boost relay, 30 amperes po yan. Malaki po yung kanyang capacity. Yan po. Halimbawa, ang inyong mini driving light, 30 watts, 60 watts, 100 watts, kayang-kaya po ng ating relay po yan kahit ilang mini driving light po. Yan po. Siyempre kagamit po tayo ng 3-way switch. Yan po. Ang ating 3-way switch may tatlong wire po yan. Hanapin nyo yung common niya dyan o yung pinaka main supply ng ating relay. Kadalasan pag nabibili natin mga switch, yung domino, kadalasan dyan. Kulay blue yung main supply niya, yung black, low, yan, brown yung high. Yan po. Halimbawa, nahanap nyo na yung main supply niyan, yung 3-way switch. Ilagay nyo dito sa isang 87 ng ating relay. Yan po, ito. Isang 87 natin. Yan. Isang 87. Ilagay nyo sa main supply ng ating 3-way switch. Halimbawa, nahanap nyo na yung supply ng inyong 3-way switch. Ilagay natin dito sa number 87. Yan. Yung isang 87 natin sa relay sa gitna. Yan. Ilagay natin din sa main supply ng ating 3-way switch. Yan po. Siyempre, may natitira na lamang yung dalawang wire natin sa high and low. Yan po. Dito sa ating mini driving light, 3 wires. Yung black, yan yung negative niya. Yan. Isama nyo na rin po sa negative ng ating relay, papuntang negative ng ating battery. Tapos yung red, yung ating high beam, yung yellow, yung ating low beam. Dito na natin ilalagay sa ating 3-way switch. Yan. Yan mga sir. Yun, napakadali ng ating connection. Yan mga sir.
Yan, ganyan lamang po mga sir yung pag-install natin ng ating mini driving light. Sasama natin dito sa ating relay sa ating headlight para isahang relay lamang po. Hindi na tayo mag-additional ng relay. Yan po. Total, kumuha po siya ng supply sa ating positive ng ating battery. Yan po mga sir. Ayan. Kung kumukurap yung inyong headlight tuwing nagsisignal light kayo, ganito po ang pinaka-the best na gawin nyo. Yan. Yung inyong headlight, yan, naka-battery operated na siya, yan, na naka-relay po siya mga sir, no? Yan, kadalasang mga tawag dito sa iba, yung power up line, siya po. Yan, same lamang po yan, wala pong pinagkaiba na battery operated using relay po. Kahit sa anong motor naman po ito po, pwede po ito, yung diagram na ito. Yan lamang mga sir, at maraming salamat po sa inyong panunod at salamat kay sir sa kanyang pagre-request ng ganitong diagram. Yan. Salamat sa iyo sir at mabuhay ka. Salamat po sa inyong suporta at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Yan. At i-like mo na rin at i-share mo na rin sa inyong mga kakilala na gustong i-battery operated yung kanilang headlight. Yun lamang mga sir at maraming salamat po and God bless.